Tinanggal na sa pwesto si MRT3 General Manager Oscar Bongon. Ayon sa DOTR, bahagi ng mga reforma sa sektor ng transportasyon ang dahilan ng pagkakasibak nito sa pwesto. Tingin ko lang po talaga kailangan na magkaroon tayo ng konting mga pagbabago sa ating mga ahensya, lalong-lalo na sa mga ahensyang direktang nakakaapekto sa pang-araw-araw na dinadaanan ng mga kababayan natin. So, ang kailangan po kasi talaga natin dito, yung mga tao na talagang kailangan mabilis umaksyon. Ayon kay Dizon, nagsumite na siya ng rekomendasyon para sa magiging kapalit ni Bongon. Sa ngayon, hinihintay na lamang ang opisyal na appointment papers mula sa Office of the President. Dismayado naman si Dizon sa pamunuan ng MRT3 na agarang ayusin ang nasirang escalator sa Taft Avenue Station noong March 8 kung saan nasakta ng 10 pasahero. Kung kaya naman palang gawin sa same day, no, nung araw ng Sabado, nung alas 10 ng umaga, nung nasira ito, bakit pa natin pinagpaliban hanggang Martes? Kung hindi pa ako tumawag, kung hindi pa ako nagsabi, dapat yon nagkukusa ang ating mga kawani. Ang sabi nga ng Pangulo natin paulit-ulit, kailangan ang serbisyo natin sa ating mga kababayan ay hindi natutulog. Isa ito sa ininspeksyon ni Dizon na mag-ikot siya kahapon sa MRT3. Pumila siya at nakisakay din sa tren upang mas maunawaan ang lagay ng mga commuter. Prioridad kasi niya na mapabilis ang daloy ng pila at maging maginhawa ang biyahe ng mga pasahero. Kaya ang DOTR, inatasan na ang pamunuan ng MRT3 na palawigin pa ang operasyon sa gabi ng hindi bababa sa 1 oras. Bukod dito, ipinag-utos nito ang pagdadagdag ng tren tuwing rush hour. Sa kasalukuyan, ang huling biyahe mula North Avenue Station ay alas 9:30 ng gabi, habang ang tren mula Taft Avenue ay umaalis ng alas 10:09 ng gabi. Wala pa naman tiyak na petsa kung kailan ipatutupad ang extension na ito. In the heart of changing lives, ito si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, the Music News Authority.